Dahil sa sobrang hirap ng buhay sa probinsya, naisipan ni Kathleen na lumuwas ng Maynila para doon ay maghanap ng trabaho. Para sa dalaga, lahat gagawin niya para maiahon lamang sa kahirapan ng kanyang pamilya at maipagamot ang amang may sakit sa puso. Isa siyang waitress sa restaurant sa kanilang lugar. Lahat ng trabaho ay pinapasok na niya. Pero kulang pa rin ang perang kinikita niya sa pang-araw-araw na gastusin sa loob ng kanilang bahay at sa pambili ng gamot ng kanilang ama. Pagod man sa pang-araw-araw ay patuloy pa rin siyang lumalaban sa buhay para sa pamilyang umaasa sa kanya. May 2 kapatid pa siyang pinapaaral at parehong nasa kolehiyo na ang mga ito. 15 taong gulang siya nang lumisan ng kanilang ina sa mundong ibabaw. Masakit man sa kanyang pagkawala ng ilaw ng kanilang tahanan, pinilit niyang magpakatatag. Sa edad niyang 26 na taong gulang ay hindi pa siya nagkaroon ng nobyo dahil mas priority niya ang kanyang pamilya. Top 1 billionaire ang pamilyang De La Fuente, mapaloob at labas ng bansa. Lahat ng mga nanaisin nila sa buhay, makukuha nila isang pitik lang. Walang tao ang humihindi sa kanila, sa takot na sila ay maparusahan. Sa hindi sinasadyang pangyayari, naaksidente ang tagapagmana ng mga Del Fuente na walang iba kundi si Charles, ang nag-iisang anak ni Senyora Lydia at Senyor William. Base sa pagsasaliyasat ng mga kapulisan, hindi lang basta-basta na insidente ang pangyayaring yun, kundi sinadya na banggain ang minamanehong kotse ng binatang bilyonaryo na si Charles de la Fuente. Hanggang ngayon ay pinapahanap ng mga alagad ng batas ang taong salari na siyang dahilan ng pagkabulag ng binata. Naging mainitin ang ulo ng binata simula nang ito ay mabulag. Palagi itong nagkukulong sa kanyang silid at wala nang balak na lumabas. Nag-aalala ang kanyang mga magulang dahil halos hindi na siya makakain. Nagagalit siya sa kanyang sarili dahil kung hindi lang sana siya nagpakalasing nung araw na yun, hindi sana siya bulag ngayon. Kasabay ng pagkawala ng paningin niya ay ang ginawang panluloko ng kanyang nobya. Sobra siyang nasaktan dahil sa ginawang panluloko nito sa kanya. Kaya simula nun, pinapangako niya sa kanyang sarili na hindi na siya magmamahal ng mga babaeng mababa ang lipad. Ang pinakaayaw niya pa naman sa lahat, yung niloloko siya. Walang tumatagal na mga nurse at yaya sa binata dahil palagi niya lang sinasaktan at sinisigawan ng mga ito. Kaya natatakot na ang iba na lumapit o pumasok sa kanyang silid. Kaya nahihirapan na naman ang kanyang ina na maghanap ng panibagong babysitter na hindi susukuan at kayang tiisin ang ugali na mayroon siya. Makakahanap kaya ng bagong babysitter si Senyora Lydia? At ano kaya ang magiging kapalaran ni Kathleen sa pagluwas niya sa Maynila? Pababa na ng basang dalaga nang biglang may humablot ng bag niya. Nagsisisigaw siya habang humihingi ng saklolo sa mga taong makakasalubong niya. Pero ni isa man sa mga ito, walang tumulong sa kanya. Walang nagawa si Kathleen kundi habulin ng snatcher na kumuha ng kanyang bag na naglalaman ng importante niyang mga gamit. "Bumalik ka dito! Ibalik mo sa akin ang bag ko! Kapag naabutan kita, sisiguraduhin ko na dila mo lang ang walang latay." Nagsisisigaw sa galit ang dalaga habang patuloy na hinahabol ang lalaking snatcher. Pinagtitinginan na siya ng mga taong madadaanan niya pero hindi niya lang iyon pinagtuunan ng pansin at tuloy-tuloy sa pagtakbo. Gutom at pagod ang nararamdaman ng dalaga ng mga sandaling yun. Hindi siya pwedeng sumuko dahil nandoon lahat ng pera at dokumento na kailangan niya para makahanap ng trabaho. Kung hindi maibabalik iyon sa kanya, paano na lang siya? Nakita niyang lumiko ang lalaki sa iskinita. Mabilis niyang sinundan yun habang yakap-yakap pa rin ang hindi kalakihan niyang maleta. Nanlumo ng husto ang dalaga nang mawala sa paningin niya ang lalaking nagtangay sa kanyang bag. Humahangos na siya habang napapahawak sa kanyang magkabilang tuhod. Hindi mapigilan ng dalaga na panggilidan ng luha. "Diyos ko, bakit nangyayari ito sa akin?" Ang naging usal ng dalaga habang umiiyak na napaupo sa gilid ng kalsada. Agad na pinahid ni Kathleen ang kanyang mga luha nang maalala niya ang mga mahal sa buhay na naiwan niya sa kanilang probinsya. Siya na lang ang inaasahan ng mga ito, kaya kailangan niyang harapin ang magiging kapalaran niya dito sa Maynila. Mabilis niyang kinuha ang maleta na binitiwan niya kanina at nagsimulang humakbang para lisanin ang lugar na yun. Dinala ang dalaga ng kanyang mga paa sa harap mismo ng isang restaurant.
Mula sa loob, kita niya ang mga taong sarap na sarap sa pagkain at hindi niya maiwasan na mapalunok ng laway. Kanina pa siya nagugutom mula pagbaba niya sa terminal ng bus. Kinapa niya lahat ng bulsa ng kanyang pantalon at nagbabaka sakali na may perang nakaipit roon. Pero bigo siya dahil ni piso wala siyang nakita. Laglag ang balikat ng dalaga na umalis sa naturang restaurant. Malungkot siyang naglakad-lakad sa kahabaan ng EDSA habang kagat-kagat ang mga daliri. Kahit sa ganoong paraan man lamang, makakalimutan niya ang nararamdamang gutom. Tumawid siya sa kabilang daan para maghanap ng maiinom na tubig. Hindi ko akalain na ganito ang sasapitin ko sa pagluwas dito sa syudad. Wala pa naman akong kakilala dito. Kung hindi lang sana kinuha ng snatcher ang bag ko kanina, hindi sana ako magmumukhang kawawa ngayon. Naiiyak na bulong ng dalaga sa kawalan. Ale, baka pwede pong magtanong, may gripo po ba dito na pwede kong mainuman? Magalang na tanong ng dalagang si Kathleen nang may makasalubong itong ale na may bitbit na basket. Ay iha, bago ka pa lang ba dito sa Maynila? Pag-uusisa naman ito na hindi man lang sinagot ang kanyang tanong. Tumango na lamang siya't napapikit na mga mata dahil sa pagkauhaw. Kilala mo ba si Gracia? Muli ay tanong nito sa kanya. Hindi po. Ikling tugon niya na lamang. Kung makita mo siya'y sabihin mo sa akin kaagad ha. Sigit aalis na ako. Pagkasabi nun ng alis sa kanya, agad rin itong umalis. Napatampal na lamang ng sariling noo ang dalaga habang sinusundan ng tingin ang aling papalayo na. May saltik kaya ang ali na yun? Bulalas ng dalaga ng saktong may dumaan ng isang matanda. Abay ineng, kahit ulyanin na ako'y wala akong saltik. Kayo talaga ng mga kabataan kung ano-ano na lang ang masasamang salita ang lumalabas sa bibig ninyo. Porke matatanda na kami, gaganyan ninyo na kami. Kita ng dalaga ang galit na rumihistro sa mukha ng matanda. Naku po Lola, hindi kayo ang sinasabihan ko na may saltik. Mahinahon ang boses na paliwanag ng dalaga. Kita mo na, nagpapalusot ka pa. Mas lalo itong nagalit. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang makita niyang itinaas ng matanda ang baston nito. Akmang hahampasin na sana siya nang mabilis na siyang kumaripas ng takbo. Mike, ihatid mo ko sa bahay ng kumari ko. Yung tungkol pala sa inuutos ko sa'yo. Minahanap ka na bang papalit kay Rosalinda bilang babysitter ng anak ko? Wika ni Senyora Lydia sa kanyang driver. Yan nga din ang pinoproblema ko, madam. Dahil hanggang ngayon, wala pa rin akong mahanap na kapalit ni Linda. Problemadong saad ng driver na si Mike. Bigla ang ginawang pagpreno ni Mike ng kotse nang kamuntikan na siyang makabangga ng babae na bigla na lamang tumawid sa kalsada. Anong nangyari? Bakit bigla ka nagpreno? Takang tanong ng ginang sa kanyang driver. Madam, may babae na muntik ko nang mabangga. Namamawis ang noo na pag-amin ni Mike. Nakita niya kasi na bigla na lang sumalubong ang kilay ng ginang habang nakatingin sa kanya. Ano pang hinihintay mo? Bumaba ka para tignan kung maayos lang ang babae. Kung may nakita kang sugat o anuman, dalhin mo na kaagad sa hospital ng magamot. Utos ng ginang na kaagad namang sinunod ng kanyang driver. Aray, mukhang nabalian yata ako ng buto. Daing ng dalaga na sumubsob ang mukha nito sa lupa at tumama ang siko sa may bato. Miss, okay ka lang ba? Tanong ni Mike nang makita niya ang dalagang nakasubsob ang mukha sa may lupa. Mukha ba akong okay? Diyos ko, ba't ba ang malas ko ngayong araw? Nang makatayo ay sigaw ng dalaga. Pinagtitinginan naman ito ng mga taong dumadaan. Kung hindi ka okay, miss, sabihin mo na sa akin at nang madala na kita sa hospital. Saad ni Mike sa dalaga. Hindi na kailangan, kaya ko na ang sarili ko. Pagsusupladan ng dalaga at agad pinulot ang kanyang maleta na tumilapon kanina na muntik lang siyang mabangga ng kotse. Inirapan ng dalaga ang lalaki nag-alok sa kanya na dalhin siya sa hospital. Naramdaman ko na siya ang babaeng makakalutas sa lahat ng mga problema ko sa aking anak. May ngiti sa labi ang ginang habang may nabubuong plano sa kanyang isipan. Napansin ni Kathleen na panay ang buntot sa kanya ng asul na kotse. Huminto muna siya sa paglalakad para ito ay lingunin. Nakita niya hindi kalayuan sa kanya na tumigil ang pagtakbo ng kotse. Halos magsalubong ang kilay ng dalaga nang makita niya na bumaba mula roon ang binatang driver na muntik lang na bumangga sa kanya kanina. Hanggang ngayon ay hindi pa rin humuhupa ang kanyang kaba.
Halos nakalimutan na nga niya ang gutom at pagkauhaw na nararamdaman niya dahil sa nangyari kani-kanina lamang. Nang tuluyang makalapit sa kanyang binatang driver, nginitian pa siya nito. Tinaasan niya lang ito ng kilay at palihim na inirapan. Anong kailangan mo sa akin? Mahinahon, ngunit may diin na tanong niya rito. Nais kang makausap ng amo ko. Sumunod ka sa akin sa kotse para makita at makilala mo siya. Walang paligoy-ligoy naman na wika ni Mike bago tinalikuran ng dalaga. Hinabol naman ito ng dalaga at kinukulit kung ano ang kailangan ng kanyang amo. Huwag kang masyadong matanong. Ang mabuti pa, sumunod ka na lamang sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi naman nangangagat ang amo ko. Seryosong saad naman ni Mike at nagpatuloy na sa paglalakad. Nagkamot na lamang ng batok ang dalaga bago sumunod rito. Napangiti naman ang ginang na nasa loob ng kotse at matyagang naghihintay sa kanyang driver na kasalukuyang kinakausap ang dalaga. Pasimpleng binuksan ni Senyora Lydia ang pinto na nasa likuran nang makita niyang malapit na ang dalaga at si Mike na masugid niyang driver. Sino ba talaga ang amo mo? Babae ba siya o lalaki? Muli ay tanong ng dalaga. Babae. Simpleng sagot ni Mike at umikot sa kabila para tunguhin ang driver seat. Sigurado ka na hindi nangangagat ang amo mo? Mula sa bintana ng kotse, dumungaw ang dalaga. Baka mamaya isa palang halimaw yun at bigla na lang akong kainin ng buhay. Dagdag pa nitong sabi. Lokong bata na ito. Sa isip-isip ng ginang at naiiling ng ulo. Magsasalita ka na lang ba dyan? Wala ka bang balak na pumasok? Kanina ka pa tanong ng tanong. Daig mo pa ang mga reporter at press. Natatawang tura ni Mike. Wala na ngang nagawa ang dalaga kundi ang pumasok na lang ng kotse. Nagulat pa ito nang makita ang isang ginang na nakatingin sa kanya. Ay, hello po Ale, pasahero ka ba ng lalaking yan? Magalang na tanong ng dalaga sa ginang na palihim na natatawa. Napatampal na lamang sa noo si Mike at nagsimula ng magmaneho. Hindi ko siya pasahero dahil siya ang aking amo. Nagulat at nahihiyang tumingin si Kathleen sa ginang nakatabi niya. Naku po ma'am, sorry po. Akala ko po kasi ay pasahero kayo. Hinging paumanhin naman niya. It's okay, iha. By the way, what is your name? Magiliw na tanong ni Senyora Lydia sa dalaga. Ako po si Kathleen Ramirez. Kaluluwas ko lang po dito kanina sa Maynila. Kaya lang may kumuha ng bag ko. Tinangay ng snatcher na yun ang mga importante kong mga gamit. Pati na po yung pera na pinag-iipunan ko ng mga ilang buwan. Naiiyak na pagsasalaysay ng dalaga habang panay ang pagpupunas ng luha. Naaawang hinagod-hagod naman ng ginang ang likod ng dalaga para patahanin na ito sa pag-iyak. May pagkain po ba kayo dyan at tubig? Kanina pa po kasi ako nagugutom at nauuhaw. Anas ng dalaga at hinawakan ng tiyan na sumasakit. Natawa naman si Senyora Lydia nang tumunog ng malakas ang tiyan ng dalaga. Ito ang 2 hamburger at Pepsi. Ubusin mo na yan. Pagkibigay sa kanya ng ginang, mabilis niya itong nilantakan. Nang maubos niya ang mga ito, dumighay siya at masayang nagpasalamat sa ginang. Kathleen, gusto mo ba na ang trabaho? Tanong ng ginang sa kanya. Siyempre naman po, kung may mag-aalok sa akin ng trabaho ngayon, hindi ko hihindian yun. Lalo na't hindi ko pa kabisado ang pasikot-sikot dito sa syudad. Kailangan ko ng pera para maipagamot ang aking pinakamamahal na ama. Pero nga lang, nawala sa akin ang mga papeles at dokumento. Sino pa ang tatanggap sa akin sa trabaho kung wala man lang ako maipapakita sa kanila? Muli ay nalungkot ang dalaga at hindi na napigilang maiyak pa. Huwag kang mag-alala, iha. Ako ang bahala sa'yo. Basta magpapakabait ka lang. Ayaw ko sa tao na hindi mapagkakatiwalaan. Alam mo ba kung anong ginawa ko sa mga taong sumusuway sa akin? Naghintay naman ang dalaga sa iba pang sasabihin ng ginang. Ano pong ginagawa nyo? Nauutal pang tanong ng dalaga at halata sa mukha nito ang takot. Kinuha niya ang kanyang maleta na nasa tabi niya at niyakap. Pinuputulan ng mga daliri ang mga paa bago kainin. Si Mike ang sumagot na parang matatawa sa itsura ng dalaga. So, totoo ang sinasabi ko kanina tungkol sa amo mo na nangangain ito ng tao? Kinakabahang tanong naman ng dalaga at pilit na isiniksik ang katawan sa upuan. Joke lang yon, iha. We just want to make you laugh. You've been sad since a while ago. Ang paniniwala ng ibang tao sa amin na mga De La Fuente masama kami kaya hindi rin kita masisisi kung yan din ang tingin mo sa amin. Ang kaninang masaya na mukha ni Senyora Lydia,
napalitan ng lungkot. Sorry po ma'am, hindi ko sinasadya na saktan ng damdamin ninyo. Paghinging paumanhin niya at naaawa na tinitigan ng ginang. Teka, ano po pala ang pangalan niyo ma'am? Pag-iiba na lang niya nang hindi ito sumagot. Mike, dalaan mo ang pag-drive para makarating na tayo kaagad sa mansyon. Sigaw nito sa kanyang driver at hindi man lang siya pinansin. Nakonsensya naman siya pero hindi naman siya masisisi kung bakit yun kanina ang naging reaksyon niya. Nandito na po tayo madam. Biglang untag ng driver nito nang tumigil ito sa harapan ng malaking gate. Napahanga siya ng otomatik na bumukas ang gate. Napalaki ang mga mata niya nang masilayan niya ang kabuuan ng lupain na kinatitirikan ng malapalasyong mansyon nang tuluyang makapasok ang kotse na minamaneho ni Mike. Maraming mga bulaklak ang nakapaligid sa mansyon at naaamoy niya pa ang mabangong halimuyak na mga ito na nanonood sa kanyang ilong. Marami ding nakatanim na pine tree na kay gandang pagmasdan. Nadaanan pa nila ang malaasul na dagat na swimming pool. Pagka-park ni Mike ng kotse sa garahe, mabilis na umibis si Senyora Lydia na hindi nag-abalang lingunin pa ang dalaga. How many times do I have to tell you that you are not allowed in my room? Now, get out of my room! Pagkapasok pa lang ng ginang sa main door ng mansyon, narinig na naman niya ang mula sa itaas ang galit na sigaw ng kanyang anak. Sino ang sumisigaw na yun, Mike? Takang tanong ng dalaga at huminto sa paglalakad malapit sa main door. Si Boss Charles, mukhang pinag-iinitan na naman niya ng ulo ang mga maid. Naiiling na tugon nito at nagpatiuna ng pumasok sa kanya. Napatalon pa siya sa gulat nang makarinig siya ng kalabog mula sa itaas na tila'y may nababasag na mga gamit. Narinig niya naman na pinagtatawanan siya ng ibang maid roon sa sala. Mumuso na lamang siya at hinila ang hindi kalakihan niyang maleta patungo sa sopa. Pagod siyang umupo roon at nag-unat-unat ng mga kamay na nananakit. May isang maid na lumapit sa kanya na magtuturo sa magiging silid niya. Nahihiya siya dahil ito pa mismo ang nagdala ng kanyang maleta. Bago ka pa nakarating dito kanina sa mansyon, sinabi na sa amin ni Senyora Lydia kung anong magiging trabaho mo. Pinaghanda niya rin sa amin ang iyong magiging silid. Katabi lang ng silid mo ang silid ni Sir Charles. Kung may kailangan ka pa, huwag kang mahihiyang magsabi sa amin. Sige na, maiwan na kita't may trabaho pa akong gagawin. Nakangiting saad sa kanya ng katulong. Tanging pagtango na lang ng ulo ang magagawa niya. Hindi siya makapaniwala na may trabaho na siya at sa malapalasyong mansyon pa ng bilyonaryo. Pipi siyang nagdasal bilang pasasalamat sa Diyos dahil hindi siya nito pinabayaan. Nagising si Kathleen nang makarinig ito nang may bigla na lamang may sumigaw sa katabing silid. Nakatulog pala siya na hindi niya namamalayan. Dali-daling bumangon ng dalaga mula sa pagkakahiga at mabilis na lumabas para puntahan ang kanyang alaga. Nang makarating siya sa tapat ng pinto, hindi siya nag-atubiling katukin ito. Wala na siyang pakailam kung magalit man ito sa kanya. Ang importante, magagawa niya ang kanyang trabaho bilang babysitter nito. Nang wala siyang makuhang sagot buhat rito, mas minabuti niya na lang napihitin ang siradora ng pinto at tuloy-tuloy na sa pagpasok. Napasigaw pa sa gulat ang dalaga nang may kung ano-anong bagay na lumilipad patungo sa kanyang kinaroroonan. Mabuti na lang, mabilis ang kanyang kilos at nailaga ng mga ito. Who are you? Anong ginagawa mo dito sa silid ko na wala man lang pahintulot galing sa akin? Bakit iba ang amoy mo kumpara sa mga maid namin at nurse ko? Malamig ang boses na pagkakasabi ng binata sa kanya. Ilang beses naman siyang kumurap-kurap ng mga mata dahil sa taglay na kakisigan ng lalaking nasa harapan niya. Napalunok pa siya ng laway nang dumako ang mga mata niya sa mapupulang labi ng binata at sa Adam's apple nitong panay ang taas-baba. Binalik niya ang tingin sa maamong mukha ng binata. Nakita niya pang nagsalubong ang kilay nito. Sabihin na nating bulag ito't hindi siya nakikita, pero nakaramdam pa rin siya ng hiya para rito. Are you a dumb? So you can't answer? I am asking you a question. Who are you doing here in my room? Answer it! Madiin na may kasamang paninigaw na saad nito sa kanya. Nanginginig naman siya sa takot at halos hindi na makapagsalita. Nakita pa niyang marahan ang ginawa nitong paglalakad palapit sa kanyang kinatatayuan. Kahit anong mangyari, huwag kang magpapahalata kay Sir Charles na natatakot ka. At hanggat maaari, habaan mo ang pasensya mo para sa kanya. Nung hindi pa siya nabulag, mabait naman yan. At sa katunayan, maayos ang pakikitungo sa amin lahat dito sa mansyon. Naging mainitin lang ang ulo niya
Simula nang hiwalayan siya ng dating nobya na si Maricar. Huminga siya ng malalim nang maalala ang mga sinabi sa kanya kanina ni Irene. Hindi niya alam kung anong sasabihin sa binata, lalo na't madilim ang mukha nito habang nakaharap sa kanya. Sir, gutom ka na ba? Yan ang unang salita na namutawi sa kanyang labi. Ako po pala si Kathleen Ramirez, ang hinard ng ina niyo po na mag-aalaga sa'yo. Nauutal na paliwanag niya sa binata. I don't need you. You better leave. I don't need anyone's help because I can handle my own. Matigas na pagkakasabi nito. Oops! Ang naging sigaw niya nang muntik lang matumba ang binata. Mabuti na lang, mabilis niya itong nahawakan sa braso at itinukod ang kanyang katawan sa likod nito para hindi matumba. Inalalayan niya ito patungo sa kama para sana paupuin, pero tinabig lang nito ang kamay niya. Hindi ako inutil para alalayan mo. Galit na sigaw sa kanya ng binata. Hindi niya namalayan na may ilang butil ng luha ang tumulo galing sa kanyang mata. Agad niya itong pinalis gamit ang kanyang hintuturo. Hindi siya pwedeng maging mahina. Iisipin niya na lang na para sa pamilya niya ang kanyang ginagawa. Sa sumunod na araw, ganun pa rin ang mga senaryo. Walang oras na hindi siya sinisigawan at pinag-iinitan ng ulo ng binata. Minsan natatamaan siya ng mga bagay na binabato nito sa tuwing nagwawala ito. May pumupunta rin ditong nurse para kamustahin ang kalagayan ng binata. Pansin niya na parang inaakit ng nurse ang kanyang alaga. Katulad ngayong araw, kanina niya pa pinipigilan ang kanyang inis para sa nurse. Paano ba naman kasi? Halos idikit na nito ang hinaharap sa binata habang sinusubuan ito ng mainit-init na sopas na siya mismo ang nagluto. Langya na hitad, parang gusto niya pa yatang agawin sa akin ng trabaho ko bilang babysitter kay Sir Charles. Pagmamaktol ng dalaga sa isang tabi habang nagpapapadyak ito ng mga paa. Parang gusto nang maiyak ni Kathleen dahil kung siya ang kaharap ng binata ay nagagalit at sinisigawan siya nito. Dahil sa sama ng loob, mas minabuti niya na munang iwanan ng binata sa silid nito kasama ang nurse na parang linta kumakadikit. Bumaba siya sa unang palapag para tunguhin ang komedor. Naabutan niya pa roon si Senyora Lydia na kasalukuyang kumakain ng almusal. Nang makita siya nito, malapad siyang initian bago inanyayahan na sabayan ito sa pagkain. Hindi niya naman ito tinanggihan. Umupo siya sa katabing upuan at nagsandok ng mga nakahaing pagkain sa mahabang mesa. Habang kumakain, masaya silang nagkukwentuhan ng ginang. Napapikit pa siya habang ninanamnam ang masarap na pagkain na ngayon niya lamang natikman sa tanang buhay niya. Sa isang linggo na pananatili niya rito sa mansyon, wala naman siyang naging problema. Maliban na lang sa alaga niya na palaging mainitin ang ulo na daig pa ang may dalaw. Pero magkagayon pa man, iniintindi niya na lamang. Pagkatapos niyang kumain, agad na siyang nagpaalam sa ginang na papanhik na sa itaas. Gusto niya lang siguraduhin na walang ginagawa ang malanding yun sa binata. Wala talaga siyang tiwala sa babae. Nakasalubong niya si Irene at si Rain na pababa ng hagdanan. Binati niya ang mga ito at nginitian. Sa lahat ng mga kasambahay rito sa mansyon, ito lang ang naging kaklose niya. Mabait naman ang iba sa kanya pero hindi katulad ng magkapatid na sobrang lapit talaga sa kanya. Ang dalawa lang kasi ang nakakausap niya sa tuwing siya'y nalulungkot at nangungulila sa kanyang pamilya. Ako day, dalaan mo baka ano nang ginagawa ni Criselda kay Sir Char. Hindi pa tapos sa pagsasalita si Rain nang mabilis na siyang tumakbo papunta sa silid ng binata. Para lang siyang hangin na dumaan sa tabi ng dalawa. Naiwan naman ang magkapatid na nakanganga habang sinusundan siya ng tingin. Halos magkadapa-dapa na siya dahil sa bilis ng kanyang takbo marating lamang ang silid ng binata. Anong ginagawa mo sa alaga kung babaita ka? Inis na sigaw ng dalaga nang mabungaran niyang kinubabawan ni Criselda at hinahalik-halikan ng binata na mahimbing na natutulog. Wala nang damit pang itaas ang binata at naka-boxer short na lamang. Napatakip na lamang siya ng mga mata at iniiwasan na mapatingin sa nakaumbok na natatabunan ng boxer short. Nahintakutan naman ito at agad na umalis sa itaas ng binata. Mabilis na nilapitan ni Kathleen ang babae at galit na hinablot ang buhok nito. Napadaing naman ito sa sakit. Nang hindi na kontento, sinabunutan niya ito sa buhok at pinagsasasampal sa magkabilang pisngi. Walang iya ka? Gusto mo pa talagang pagsamantalahan ng alaga ko? Asaan ang delikadesa mo at pumasok dyan sa kukote mo na pagsamantalahan ng lalaking natutulog?
Nurse ka pa naman tapos yan ang inaakto mo. Nakakahiya kang hitad ka. Nanggagalaiti sa galit na sigaw ng dalaga at hindi pa rin binibitiwan ang buhok ng nakakaawang nurse. Nagmamadali naman na umakyat sa pangatlong palapag ang lahat ng mga kasambahay nang marinig nila ang galit na boses ni Kathleen. Nakasunod naman ang nagtatakang si Senyora Lydia. Pagkabukas ni Irene ng silid ng binatang amo, tumambad sa kanila si Kathleen na sinasabunutan ang nurse na si Criselda. Christine, suwayin mo na sikat na tigilan ang pagsabunot kay Criselda. Baka maubos niya na ang buhok nito. Natatawang utos naman ni Gwen. Ayoko nga. Nakitawa na rin ang ibang naroroon. Naputol lang ang tawanan ng mga ito nang dumating ang kanilang senyora. Nagsiyukuan naman sila at binigyan ito ng daan. Nakalimutan nilang nakasunod pala ito sa kanila kanina. Kathleen? Nurse Criselda? What is going on here? Bakit kayo nag-aaway? At kayo, bakit hindi nyo man lang inaawat? Nagsalubong ang kilay ng ginang habang isa-isa silang dinuduro. Alam nilang nagagalit na ito sa kanila. Sorry po, senyora. Sabay-sabay na paghingi nila ng paumanhin. Halos hindi naman makatingin si Kathleen sa ginang, lalong-lalo na si Criselda na ngayon ay namumutla na ang muka dahil siguro sa takot. Mahina naman na natawa ang dalaga. Mahalata mo talaga ang taong may ginawang kasalanan dahil namumutla ito. Ang iingay ninyo! Napalingon silang lahat nang marinig nila ang pagmumura ng binata. Lalapitan sana ito ni Criselda nang bigla itong pinigilan ni Irene sa braso at madiin itong hinawakan na halos bumaon roon ng mga kuko. Kayo, umalis na kayo. Maliban sa inyong dalawa, Kathleen at Nurse Criselda. Seryosong saad naman ng ginang. Muli ay nagsiyukuan ng mga kasambahay bago lumabas ang mga ito sa silid ng binata. Wag naman sana akong papaalisin ni Ma'am Lydia sa mansyon nila. Usal ng dalaga at napapapikit na mga mata para manalangin. Paano kung maisipan ng ginang na i-fired siya? Wala pa siyang ipon na pera dahil mag-iisang linggo pa lang siya sa mansyon. Maraming negatibong bagay na pumapasok sa utak niya ngayon habang nakatingin sa ginang na kinakausap ang nagagalit na mga anak. Sa tingin mo ba mas paniniwalaan ka ni Madam kaysa sa akin? Bulong sa kanya ni Criselda at ngumisi ito ng nakakaloko. Hindi niya na lang ito pinansin at agad na itong tinalikuran. Nasa loob na silang tatlo ng opisina ni Senyora Lydia habang magkakaharap-harap. Ngayon ay ipaliwanag niyo sa akin ang dahilan kung bakit naabutan ko kayo nag-aaway kanina sa loob mismo ng silid ng aking anak. May galit sa tono ng pananalita ng ginang. Halos hindi naman siya makapagsalita. Sabihin na natin na wala siyang kasalanan pero hindi niya maiwasan na kabahan. Napasulyap siya sa kanyang katabi nang marinig niya itong bumungisngis. Napasinghal na lang siya bago bumalik ang tingin kay Senyora Lydia. Madam, si Kathleen Ramirez ang naunang nanabunot sa akin. Kahit hindi ako nalalaban sa kanya, patuloy pa rin niya akong sinasaktan. Hindi ko nga alam kung anong ikinagagalit niya sa akin eh. Pinagkakaisahan nila akong lahat ng inyong mga kasambahay. Naiiyak na pagsusumbong nito sa ginang na tila'y nagpapaawa effect. Sinungaling! Bulong niya at umirap sa kawalan. Totoo ba ang mga sinasabi niya, Kathleen? Umiiling-iling naman siya sa tanong ng ginang. Hindi po yun totoo, ma'am. Nagsisinungaling siya. Gusto ko lang po na protektahan ang anak niyo sa masama niyang binabalak. Naabutan ko siya kanina na kinubabawan niya si Sir Charles habang ito'y natutulog. Balak niya itong pagsamantalahan, kaya sa inis ko, hinablot ko yung buhok niya. Hindi gawain ng matinong nurse ang pagsamantalahan ng kanilang mga pasyente, lalo na't natutulog. Bawat kataga na lumalabas sa kanyang bibig ay may diin. Nakita niya sa gilid ng mga mata niya ang babaeng namamawi sa sobrang kaba. Hindi naman makapaniwala si Senyora Lydia sa kanyang mga nalaman. Sobra mo ka na-disappoint, Crisel. Pinagkatiwalaan pa naman kita pero hindi ko lubos maisip na magagawa mo ang ganitong bagay. Naiiling na saad naman ng ginang at may kung ano-ano itong hinalungkat sa loob ng drawer. Sige po ma'am, aalis na po ako. Kayo na pong bahala sa kanya. Kailangan ko pa kasing puntahan ng aking alaga. Baka mamaya nagwawala na naman yun. Pagpapaalam niya at kiming ngumiti. Tumango na lamang ito sa kanya. Binalingan niya ng tingin si Criselda pero agad rin siyang umiwas nang makita niya itong sobrang sama ng tingin sa kanya. Tanging pagkibit-balikat na lang ang nagawa niya at patay mali siya itong nilagpasan. Hindi nakalagpas sa pandinig niya ang pagbabanta na gagantihan siya nito.
Nang makarating siya sa tapat ng silid ng binata, 3 beses muna siyang kumatok sa pinto bago ito pihitin at dire-diretso nang pumasok sa loob. Nakahinga siya ng maluwag dahil wala siyang nakikitang nagliliparang mga bagay na sumalubong sa kanya. Nanibago siya dahil sobrang tahimik ng silid ng binata. Hindi siya sanay, nagtataka pa siya dahil nakapatay ang ilaw pati sa loob ng banyo. Hinanap niya ang switch ng ilaw at agad itong ini-on. Nakita niyang nakaupo ang binata sa gilid ng kama habang malalim ang iniisip. Mabilis niya naman itong nilapitan at tinabihan ng upo. Mukhang malalim ang iniisip mo ah. Baka pwede mong sabihin sa akin yan. Malay mo matulungan kita. Nakangiting mungkahi niya sa binata. Tss, hindi ako nangangailangan ng tulong sa mga kagaya mong probinsyana. Lalong-lalo na sa mga babaeng mukhang pera. Sigaw nito sa kanya. Gusto niya itong sampalin pero pinipigilan niya ang kanyang sarili. Masakit sa kanya na pagsabihan na mukhang pera. Hindi niya kailangan magpaliwanag sa mga taong sarado ang puso at pilit na nagbibingi-bingihan sa katotohanan. Nagtatrabaho siya ng maayos para magkapera at may ipadala lamang sa kanyang pamilya na nasa probinsya. Amo niya ito at kanyang nirerespeto. Pero wala naman itong karapatan na pagsalitaan siya ng ganun kasakit. Ayaw niyang marinig siya nitong umiiyak. Kaya nagmamadali niya itong iniwan at agad na tinungo ang kanyang silid. Doon ay binuhos niya ang kanyang sama ng loob para sa binata. Nang mapagod sa kakaiyak, muli niya itong binalikan. Katulad kanina, naabutan niya pa rin itong nakaupo. Dahan-dahan ang ginagawa niyang paghakbang palapit rito. Nagulat pa siya nang bigla lang siyang hilahin ito sa kamay. Muntik pa siyang sumubsob sa matitipunong dibdib nito na halos ikinalaki naman ng kanyang mata. Hindi siya makapaniwala nang bigla lang itong humingi sa kanya ng sorry. Pinapakiramdaman niya ang kanyang paligid kung siya'y nananaginip lamang. Pero hindi dahil naramdaman niya ang init ng katawan nito nang magkadikit ang kanilang mga balat. Mabilis ang ginawa niyang pag-atras dahil tila siyang kinukuryente nang hinawakan siya nito kanina sa kanyang kamay. Oy mga day, bihis na bihis kayo ngayon ah. San bang punta niyo? Puna niya sa mga kaibigan nang makasalubong niya ito sa hallway ng mansyon. Naku day, nakalimutan mo na bang day off namin ngayon? Magpapadala kami ng pera sa aming mga magulang at magsha-shopping na rin sa mall at saka may date kami ngayon ng aming mga nobyo. Si Irene ang sumagot na todo ang ngiti at maya't maya ay para itong uod na inasinan na hindi mapakali. Anong nobyo-nobyo ka dyan? Wala tayo nun syunga. Pambubos ka ni Rain sa kapatid sabay batok. Aray, bakit ka ba nang babatok? Masakit yun ah. Nakasimangot na reklamo nito sa kapatid at nagkamot ng batok. Natawa at nailing na lang siya sa magkapatid. Na-miss niya tuloy ang dalawang kapatid na nasa kanilang probinsya. Yan ang ginagawa sa mga taong dilulo. Hindi ka lang pinansin ni Jonathan, nagkakaganyan ka na. Pabalang na sagot naman ni Rain sa kapatid niya. Sorry naman ate. Ay teka nga pala Kat, sasama ka ba sa amin? Baling nito sa kanya. Ha? Anong ha ka dyan? Ang mabuti pa, samahan mo na lang kami na magkapatid. Parang kailan lang mag-iisang buwan ka na rito sa mansyon pero ni minsan man hindi ka namin nakita na lumabas para mamasyal. Nakatuon lang palagi ang atensyon mo kay Sir Charles. Hindi naman siya makasagot dahil sa mga tinura ni Irene sa kanya. Oo nga Day, pansin ko nga na parang ayaw mo nang mahiwalay kay Senyorito. May namagitan na ba sa inyong dalawa? Panguusisa naman sa kanya ni Ray na parang kinikilig. Napangiwi siya. Sige na, sasama na ako sa inyo. Hintayin niyo na lang ako sa baba, magbibihis lang ako sandali. Hindi niya na hinintay na makasagot ang mga ito at agad nang tumalikod pabalik ng kanyang silid. Kung hindi pa siya pumayag, baka kung saan-saan na makarating ang kanilang usapan. Ang a-advance pa naman kung mag-isip ang mga yun. Makalipas ng ilang minuto, nakatapos na rin siyang magbihis. Agad na siyang lumabas sa kanyang silid. Napahinto siya sa paglalakad nang mapatapat siya sa silid ng binata. Napabuntong hininga muna siya bago naglakad palapit dito. Pinihit niya ang siradora ng pinto at nilagyan ito ng maliit na siwang para silipin ng binata. Nakita niya itong nakahiga habang nakatalikod. Alam niyang natutulog pa rin ito. Gusto niya sanang magpaalam rito pero ayaw niya naman itong istorbohin. Muli niya na lang sinara ang pinto at agad nang umalis. Nagising naman ang binata nang makarinig ito ng langit-ngit na parang may nagbukas ng pinto.
Pinapakiramdaman niya ang paligid at hinihintay ang taong papasok sa kanyang silid. Alam niyang si Kathleen yun dahil naaamoy niya ang natural na amoy nito sa sobrang bango. Bumangon siya nang muling nagsara ang pinto hanggang sa narinig niya na lang ang mga yapak nitong papalayo sa pintuan. Dahan-dahan siyang bumaba sa kanyang kama nang bigla na lang matabig ng kanyang kamay ang vase na nakapatong sa side table. Naglikha iyon ng ingay nang mabasag ito malapit sa kinatatayuan niya. Mahina siyang napamura nang maapakan niya ang ilang kapirasong bubog mula sa nabasag na vase. Damn this life! Senyorito Charles, okay lang po ba kayo dyan sa loob? Katok ng kanilang kasambahay ang nagpabalik sa kanyang katinuan at nahimigan niya sa boses nito ang pag-aalala. Bumukas ang pinto at nagtatatakbong lumapit sa kanya ang kanilang kasambahay na si Megan. Diyos ko po, senyorito, may sugat kayo sa paa. Nahintakutan na anas nito bago siya inalalayan pabalik sa kanyang kama. Sandali lang po at lilinisin ko muna ang mga nabasag na vase sa sahig. Natatarantang saad nito at nagmamadaling kumuha ng walis at dustpan. Wala naman siyang imik habang nakaupo sa kanyang kama. Hapdi at kirot ang nararamdaman niya ng mga oras na iyon habang hinihintay ang pagpasok ni Kathleen sa kanyang silid para kamustahin kung okay lang ba siya o ano. Pagkatapos linisin ni Megan ang mga nagkalat na mga basag sa sahig, umalis muna ito para kumuha ng medicine kit para magamot ang sugat sa kanyang mga paa. Senyorito, okay ka na po ba? Malambing na tanong nito sa kanya. Where is Kathleen? Why are you here and not her? Balik na tanong niya rito sa malamig na boses. Umalis po sila, senyorito, para makipagkita sa kanilang nobyo sa Luneta Park. Nakangising saad ni Megan sa binata. Napakuyom ng kamao ang binata at umiigting ang panga sa galit dahil sa kanyang narinig mula sa kanilang kasambahay. Sobra namang natutuwa ang babae dahil sa naging reaksyon ng kanyang binatang amo. Inaamin niya na lihim niya itong minamahal at ito ang lalaking gusto niyang pakasalan. Nung una pa lang na pagdating ni Kathleen dito sa mansyon, hindi niya na ito nagustuhan. Inis na inis siya sa dalaga dahil ito ang nagpatino sa binata na dapat siya ang gumagawa. Gusto niya na sa kanya ang mabaling ang atensyon ng binata. Kaya lahat gagawin niya para mapasa kanya lamang ito. Kung maaarit siraan niya si Kathleen dito'y gagawin niya. Ganon siya kadesperada pagdating sa binata. Matagal niya nang inaasam-asam na mapasa kanya lang ito pero maraming balakid sa kanya at isa na roon ang dalaga. Who's with him? Does mommy know or aware with this? Magkakasunod na tanong ng binata habang nakarehistro sa mukha nito ang galit para sa dalaga. Ang magkapatid na si Rain at Irene, senyorito. Nagalit nga po ang inyong ina dahil hindi man lang nagpaalam sa kanya si Kathleen bago ito umalis. Kagatlabing saad ni Megan habang nakatitig sa mapupulang labi ng binata na bahagyang nakabuka. Senyorito, kung inyong mamarapatin, pwede bang ako na lang ang gawin mong inyong babysitter? Tinabihan pa niya ito para kumbinsihin ang binata. No, Kathleen isn't here. Doesn't mean I replace her. You can leave now. I want to be alone. Matigas na pagkakasabi sa kanya ng binata bago siya nito tinalikuran. Inis na siyang lumabas ng silid ng binata. Parang gusto niyang magwala ng mga sandaling yun dahil sa pambabaliwala nito sa kanya. Hindi pa ba tayo uuwi? Baka hinahanap na ako ni Sir Charles at magalit na naman yun sa akin. Hindi pa naman ako nakapagpaalam sa kanya kanina bago tayo umalis ng mansyon. Nababahalang saad ng dalaga at hindi mapakali sa kinauupuan niya. Huwag kang mag-alala, Day. Si Megan ang bahalang magsabi sa amo natin na sumama ka sa amin para mamasyal. Ang mabuti pa, ubusin mo na ang mga pagkaing nasa plato mo. Tugon naman sa kanya ni Irene at muli itong sumubo ng spaghetti. Nasa isang sikat sila na restaurant at nahihiya siya dahil pinagtitinginan silang tatlo na mga tao. May iba pang nagbubulong-bulungan. Huwag kang mahiya. Hayaan mo na ang mga yan kung pag-uusapan man nila tayo. Mga walang ambag naman yan sa buhay natin. Si Rain na lumalabas na naman ang pagkamaldita. Natawa na lang siya. Halos hindi niya manguya ang kinakain dahil naaalala na naman niya ang kanyang pamilya na nasa probinsya. Nagtaas siya ng tingin para tignan ng magkapatid na sarap sa kinakain. Tumikim siya para maagaw ang pansin ng mga ito. Hindi naman siya nabigo
dahil pareho itong lumingon sa kanya. Pwede ba pahiram muna ako ng cellphone niyo? Gusto ko lang sanang tawagan sila Itay at mga kapatid ko sa amin. Malumanay ang boses na pagkakasabi niya. Siyempre naman Day, ito ang cellphone ko, hiramin mo muna. Saad naman ni Irene, sabay abot nito ng cellphone na agad naman niyang kinuha. Salamat Day, sige labas na muna ako. Pagkatayo ay kanyang sabi. Tinanguan lang siya na magkapatid kaya mabilis na siyang umalis para lumabas ng restaurant. Waiter, pa-order nga ako ng chicken wings at crispy pata. Dinig niya pang sigaw ni Rin nang tuluyan siyang makalabas. Naghanap siya ng lugar na walang masyadong tao. Naglalakad-lakad muna siya sa unahan hanggang sa makarating siya malapit sa parking. Inumpisahan na niyang mag-dial ng number. Kinakabahan at na-e-excite siya nang marinig niya na mag-ring ang tawag. Hello? Sino to? Ang boses iyon ni Aling Maria na kapitbahay nila na pinakiusapan niya munang magbantay sa kanyang pamilya habang wala siya. Hello Aling Maria, ako to si Lenlen. Natatawa niyang pagpapakilala. Ang Lenlen ay palayaw niya na palaging tinatawag ng mga tao sa kanilang lugar. Ay Lenlen, ikaw pala ito. Diyos mio, kanina pa kita hinahanap. Nasaan ka na ba? Napatampal na lang siya sa noo dahil sa mga sinasabi nito. Nakalimutan na naman itong nasa Maynila siya. Mamaya ko na po ipapaliwanag sa inyo. Ibigay niyo po muna ang cellphone kay Itay dahil gusto ko na siyang makausap muna. Ang naging tugon niya na lamang. Oh sige, sandali tatawagin ko lang muna siya. Nasa kusina kasi ako't nagluluto ng pananghalian nilang mag-anak. Teka, sino ka na nga? Kinamot na lang niya ang tungkil ng kanyang ilong dahil sa pagiging ulyanin nito. Pero magkagayon pa man, nagpapasalamat siya dahil hindi nito pinabayaan ng kanyang pamilya. Lenlen po, sagot niya na hindi mapigilang matawa. Ah, oo nga pala Lenlen, pasensya ka na sa pagiging ulyanin ko. Alam mo na matanda na ako. Narinig niya pa itong humagikgik sa kabilang linya. Ayos lang po yun. Leo, nais ka makausap ng anak mong si Marie. Dinig niyang sabi nito sa kanyang ama. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maaawa. Hello anak. Tumulo ang kanyang luha pagkarinig ng boses ng kanyang ama. Itay, kamusta na kayo dyan? Huwag niyong kalimutan ng uminom ng gamot niyo ah. Yung pera pala na pinadala ko kahapon, natanggap niyo ba? Sandali muna itong tumahimik sa kabilang linya. Hindi niya alam pero kinakabahan siya. Si Megan ang inutusan niya kahapon na magpadala ng pera dahil mukhang mapagkakatiwalaan naman ito. Sa katunayan nga mabait naman ito at maayos ang pakikitungo sa kanya. Hello Itay, okay lang po ba kayo dyan? Kinakabahang tanong niya sa kabilang linya habang pabalik-balik siya ng lakad. Hello Marie, ang ama mo'y nagpapahinga na muna dahil naninikip na naman ng dibdib. Mas lalo siyang nilukuban ng kaba dahil sa sinabi ni Aling Maria. Ho, nakainom ba siya ng gamot kanina? Naiiyak niyang tanong. Yan nga ang problema dahil naubos na ang gamot sa mga pakete. Wala naman kaming perang pambili. Hinihintay nga namin ang ipapadala mong pera pero ni Pisoy wala kaming natatanggap galing sa'yo. Nagulat siya sa sinabi ni Aling Maria. Gumuhit ang labis na pagtataka sa kanyang muka habang kinakagat-kagat ang daliri. Kung hindi natanggap ng kanyang pamilya ang pera, saan dinala iyon ni Megan? Labis ang kanyang pagsisisi kung bakit inasa niya pa sa iba ang pagpapadala niya ng pera para sa kanyang pamilya. Nanginginig ang kanyang tuhod at nangihina na napaupo sa semento. Kung hindi lang sana siya busy kahapon sa pag-aasikaso sa kanyang amo na bulag, siya na sana ang nagpadala ng pera. Sobra siyang nasasaktan na malaman na nahihirapan na naman ngayon ang kanyang ama dahil sa sakit nito. Gusto niyang murahin at saktan ang kanyang sarili. Nabitiwan niya ang hawak na cellphone habang patuloy na dumadaloy ang luha sa magkabilang pisngi niya. Nakaramdam siya ng galit para kay Megan sa isiping ginastos nito ang pera. Yun ang unang sahod niya sa isang buwan na pagtatrabaho niya sa mansyon ng mga De La Fuente. Kathleen, anong nangyari? Nag-aalalang tawag ni Rain sa kanyang pangalan nang maabutan siya nitong umiiyak sa labas ng restaurant malapit sa parking. Hindi niya magawa itong lingunin. Humahangos naman na sumunod si Irene habang may dala-dala itong barbecue na isaw. Diyos mio, bakit hindi mo naisipan na magdasal, Day? Teka, umiiyak ka ba?
Parang lutang na tanong nito, kumagat pa nga ito ng isaw. Gaga, nakita mo na nga umiiyak, tatanungin mo pa kung umiiyak? At anong dasal ang pinagsasasabi mo dyan? Ang mabuti pa, pulutin mo ang cellphone na nahulog sa semento kung ayaw mong apakan ko yan. Singhal naman sa kanya ng kapatid at pinitik ang kanyang noo. Si Megan. Sambit ng dalaga at wala pa ring tigil ang pag-iyak. Nagkatinginan naman sila magkapatid bago binalik ang tingin sa dalaga. Bakit? Anong nangyari kay Megan? Magkapanabay nilang tanong. Kinuha niya ang pera na sana para sa pamilya ko. Walang iya siya. Ang kapal ng mukha niya. Kapag may nangyaring masama sa itay ko, ipapakulong ko siya. Nagalit ang dalaga at mabilis itong tumayo. Nagulat naman sila sa mga narinig habang nanlalaki ang mga mata. Hindi sila makapaniwala na magagawa iyon ni Megan. Teka lang, Day, hintayin mo kami. Huwag mo naman kaming iwan. Sabay na tawag nila sa dalaga nang makita nila itong tumawid sa kabilang kalsada na wala man lang lingon-lingon. Naku naman, baka anong mangyari sa babaitang yun? Halika na ate, sundan na natin siya. Nag-aalalang saad naman ni Irene at hinila ang kapatid sa kamay. Wala namang tigil sa pagtulo ang luha ng dalaga habang naglalakad sa gilid ng highway. Nang makakita siya ng taxi, agad niya itong pinara. Nagpahatid siya sa mansyon ng mga De La Fuente. Pagkababa niya pa lang ng taxi, malalaki ang hakbang na ginawa niya papasok ng mansyon. Galit at sama ng loob ang nararamdaman niya para kay Megan ng mga oras na yun. Nasa main door na siya nang makasalubong niya si Christina. Binati siya nito pero hindi niya ito pinansin at dire-diretso lang sa paglalakad niya. Una niyang tinungo ang kusina pero hindi niya mahagilap roon ang babae. Tinanong niya ang mayordoma na si Manang Estrella kung nakita nito si Megan pero ang sagot nito ay wala. Kat, nasa itaas si Megan sa silid ni Senyorito RR. Biglang singit ni Fatima. Lagot, anas ni Helda na hindi nakalagpas sa kanyang pandinig. Alam mo rin naman pala kung nasaan si Megan pero hindi mo pa sinabi kay Kathleen. Kahit kailan talaga ang plastic mong kaibigan. Nandidilat ang mga mata na singhal naman ni Fatima. Ikaw tumigil ka kung ayaw mong ingod-ngod ko ang pagmumukha mo sa sahig. Balik na sigaw naman ito habang siya'y dinuduro. Bakit hindi mo subukan? Pangahamon naman niya rito. Hanggang salita ka lang naman eh. Kahit alam mong mali ang kaibigan mo, pilit mo pa rin pinagtatakpan. Kung sa bagay hindi rin nakakapagtaka dahil pareho lang naman kayo ng ugali, mapagsamantala at sinungaling. Hindi magpapatalo na sigaw niya rito habang nakangisi. Tumigil na nga kayo. Daig niyo pa ang mga bata kung umasta. Ang mabuti niyong gawin ngayon ay tapusin ang inyong mga trabaho, hindi ang pag-aaway ang unahin ninyo. Saway sa kanila ng matandang mayordoma at mabilis itong pumagitna para sila ay awatin. Bilisan niyo dyan, naririyan na sa labas ang kaibigan ni Senyorito. Nakakahiya sa kanila kung wala pa tayong hinandang mga pagkain. Tawag pansin sa kanila ni Christina. Habang si Kathleen naman, agad na tinungo ang silid ng binata. Hindi na siya nag-abala na kumatok at basta-basta na lamang na pinihit ang pinto at dire-diretsong pumasok. Nagngingit-ngit sa galit ang dalaga nang madatnan niya si Megan na nakaupo sa couch malapit sa higaan ng binata. Nakatalikod ito mula sa kanya. Dahil sa galit na nararamdaman, inisang hakbang niya lang ang pagitan nila habang nandidilim ang paningin na hinila ito sa buhok. Hindi kaagad ito nakapanlaban dahil mahigpit ang pagkakahawak niya sa buhok nito. Napapasigaw naman ito sa sakit at sinubukan na sikuhin siya pero mabilis niyang inapakan ang mga paa nito. Narinig niya itong umiyak pero nung mga oras na yun, hindi siya nakaramdam ng awa para rito. Mas nangibabaw sa kanya ang galit. Kathleen? Sambit ng binata sa kanyang pangalan at nangangapa para sa nalapitan siya pero hindi natuloy yun dahil nasagi ang sugat nito sa paa. Napamura ito at napabalik na napaupo sa gilid ng kama. Tatayo na sana ito nang bigla na lang niya itong sigawan. Huwag kang lalapit sa akin, Sir Charles. Diyan ka lang. Gusto ko lang bigyan ng leksyon ng babaeng to. Inis niyang sigaw sa binata at nanggigigil na pinagsasasampal si Megan sa magkabilang pisngi. Nang hindi makontento, sinabunutan niya ito sa buhok at galit na kinaladkad palabas ng silid ng binata. San mo dinala ang pera na sana ay sa pamilya ko? Sumagot ka kung ayaw mong kalbuhin kita. Madiin at nanggigigil na sigaw niya sa babae. Ayaw mong sumagot ha?
Inis niyang saad at pinagbububunot ang ibang buhok nito. Nagsisisigaw naman ito sa sobrang sakit ng anit. Maawa ka sa akin kahit sasabihin ko naman sa iyo eh. Kaya lang pinangunahan ako ng takot na baka magalit ka sa akin. May sakit kasi ang mama ko. Kaya naisipan kong kunin ang pera at ipinadala sa amin. Patawarin mo na ako. Mabait ka naman, di ba? Nauutal na pagmamakaawa nito sa kanya at humahagulgol. Mas lalong kumulo ang dugo niya sa huli nitong sinabi. Kaya aabusuhin mo ang kabaitan ko? Ang galing mo rin naman eh, no? San ka kumuha ng kakapalan ng muka para sabihin sa akin yan? Nagsisisi ako na inasa ko sa iyo ang pagpapadala ng pera sa aking pamilya. Alam mo ba nang dahil sa iyo, inaatake na naman ang itay ko ng sakit niya? Napaka-selfish mo, Megan. Sarili mo lang ang iniisip mo. Ni hindi mo man lang naisip na may nasasaktan kang tao. Yun ang unang sahod ko. Para sana may ipadala lang sa kanila. Tapos kukunin mo lang. Ngayon bayaran mo ko kung ayaw mong makulong. Galit na pagbabanta niya rito at pabalya itong binitiwan. Natumba ito at lumagapak ang puwet sa sahig. May lumapit naman na kasambahay para sana tulungan si Megan na makatayo. Pero mabilis niya itong pinigilan. Oops, wag niyong subukan na tulungan yan kung ayaw niyong madamay. Banta niya habang nandidilat ang mga mata. Dahil sa takot ng kasambahay sa kanya, napaatras ito at nagmamadali ng umalis. Buisit ka, Kathleen. Makakaganti rin ako sa'yo. Bulong naman ni Megan habang matalim ang mga mata na ipinupukol sa kanya. Paano ba yan? Iniwan ka niya. Hindi ka man lang tinulungan na makatayo. Kawawa ka naman. Pero mas magiging kawawa ka kung hindi mo ko babayaran. Nakangisi niyang saad habang nakapamiwang sa harapan nito. Kathleen! Tawag sa kanya ng binata mula sa silid nito. Nakita niya kanina na may sugat ito sa paa at nag-aalala siya para rito. Nagmamadali niya namang iniwan si Megan na nanatili pa rin nakasalampak sa sahig. Magulo ang buhok, putok ang labi, namumulang magkabilang pisngi at may bakas pa ng kalmot ang mga balat nito. Hindi pa tayo tapos, Kathleen. Nanlilisik ang mga mata niya sa galit habang sinusundan ng tingin ang dalagang papalayo na. Nang tuluyan itong mawala sa kanyang paningin, pinilit niyang makatayo. Napadaing pa siya sa sobrang sakit ng kanyang balakang. Hinawakan niya ang labing pumutok nang malasahan niya roon ng dugo. Nagpupuyos ang kanyang kalooban dahil sa ginawang pananakit sa kanya ni Kathleen. Sisiguraduhin niyang pagbabayarin niya ito ng mahal at hindi siya makakapayag na ito ang babaeng aagaw sa lalaki na kanyang tinatangi. Sa kanya lang ang binata at walang sinong makakaagaw rito mula sa kanya. Papatayin niya ang sino mang agaw sa kanyang pagmamay-ari. Ganun siya ka-obses sa binata. Sir Charles, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong niya sa binata at mabilis itong nilapitan. Kaagad siyang lumuhod para tignan ang mga paa nitong patuloy pa ring dumudugo. Halos panawa na siya ng malay pagkakita pa lang ng dugo. Mula pagkabata niya pa lang, natatakot na talaga siya sa dugo sa tuwing nakakakita. Napahawak siya sa binti ng binata nang muntik na siyang matumba. Don't look at my wound if you're also afraid of blood. Hayaan mo na lang yan, kaya ko namang tiisin ng sakit at hapdi. Namamausang boses na pagkakasabi sa kanya ng binata at hinawakan ng kanyang mga kamay para siya ay patayuin. Naku, tungkulin ko po ang alagaan ka dahil ako ang babysitter mo. Sandalit hintayin mo lang ako. Kukuha lang ako ng medicine kit at ng mga gamot kita. Kalmadong saad ng dalaga sa binata at agad na itong umalis. Pagkaraan ng ilang minuto, bumalik ito na may daladalang palanggana na may lamang tubig at medicine kit. Nanginginig pa ang mga kamay ng dalaga na agad inilapag sa bedside table ang palanggana. Ninervyos ka ba? Kantyaw sa kanya ng binata na hindi siya mapigilang tawanan. Paano mo naman nalaman? Nakabusangot ang mukha na tanong niya rito. Hinila niya ang isang silya palapit sa gilid ng kama. Umupo siya roon at dahan-dahan na nilagay ang paa ng binata sa kanyang bandang hita para maumpisahan itong gamutin. Pero bago iyon, hinugasan niya na muna ito ng malinis na tubig para hindi ma-infeksyon. Even if I'm blind, I can sense what's happening around. Maiba ako. Who was the guy you were with earlier in Luneta Park? And where else did you go? Anya sa kanya ng binata at sinubukan na hawakan siya sa kamay pero umurong siya. Sandali muna siyang natigilan sa sinabi nito habang nanlalaki ang mga mata.
Siya may kasamang lalaki sa Luneta Park? Sino naman kaya ang Poncio Pilato ang nagsabi nun? Kahit hindi niya tanungin ng binata, alam niya na kung sino ang taong yun. Walang iba kundi si Megan. Ito lang naman ang may galit sa kanya at alam niyang nagsiselos ito sa kanya dahil sila palagi ang magkasama ng binata. Lahat gagawin ng impokritang yun para sirain lang siya sa binata. Hindi naman lingid sa kanilang lahat dito sa mansyon na nagkakagusto ito sa kanilang binatang amo. Hindi niya namalaya na dinidiinan niya na pala ang bulak sa sugat ng binata. Narinig niya na lang itong malutong na napamura at mabilis na inagaw mula sa kanya ang bulak na may alkohol at ito na mismo ang gumamot sa sariling sugat. Napangiwi na lang siya at ilang beses na humingi ng sorry sa lalaki. Sorry po talaga sir, nagulat lang po kasi ako sa sinabi niyo na may kasama akong lalaki sa Luneta Park. Wala namang katuturan yun. Niwala ngang nanliligaw sa akin, nobyo pa kaya? Pagpapaliwanag niya sa binata at binaba ang paa nitong nakapatong sa kanyang hita. Siguraduhin mo lang na wala kang nobyo. Kapag nagkatotoo, ihanda mo ang sarili mo sa maaaring gawin ko sa iyo. Makahulugan na pagbabanta sa kanya ng binata at agad itong umisi. Dahil sa ginawa nitong pagngisi sa kanya, bigla na lang kumabog ng malakas ang kanyang puso. Napahawak na lang siya sa kanyang dibdib habang nakatitig sa binata na nasa kanyang harapan. Ilang beses pa siyang kumurap ng mga mata bago umiwas ng tingin. Sir Charles, ang mga kaibigan mo pala ay nasa baba. Baka gusto niyo pong puntahan sila roon. Pag-iiban niya na lang ng usapan. Kapag ito talaga ang kasama niya palagi, hindi niya maiwasang wag kabahan. Hindi niya alam pero nagiging abnormal ang puso niya pagdating dito. You know that I am blind, right? That's why I can't deal with them in this situation. Tugon sa kanya ng binata at umusog ito ng konti sa kanya. Tanging pagtango na lang ng ulo ang sinagot niya. So bakit mo sinaktan si Megan kanina? May ginawa ba siya sa'yo? Sunod-sunod na tanong sa kanya at naging seryoso ang boses nito. Parang pinapalabas nito na siya itong kontrabida at si Megan ang bida at sa isipang iyon nasasaktan siya. Sa tono pa lang ng pananalita nito ay mas kinakampihan nito ang babaeng hitad na yun kaysa sa kanya. Patuloy na nagsasalita ang binata pero pinili niyang magbingi-bingihan. Hindi niya ito pinansin at lumipat ng pagkakaupo sa sofa malayo rito. Nakaramdam siya ng inis para sa binata. Hindi niya alam kung anong dahilan. Ginulo na lang niya ang kanyang buhok at pagod na humiga sa sofa. Sa ngayon gusto niya munang matulog nang sa gayon makalimutan niyang panandalian ang kanyang mga problema. Ang gwapo talaga ni Sir Jonathan. Sana maging asawa ko siya. Kinikilig na tili ni Irene mula sa loob ng kusina. Nasa sala ang binatang pinagpapantasyahan kasama ang tatlo nitong kaibigan. Kinikilig ka na naman sa Jonathan na yan. Naku, wag mo nang pangarapin na asawahin ng ganyang klase ng lalaki. Paniguradong sasaktan ka lang yan. Alalahanin mo na langit siya at lupa ka. Mahirap siyang abutin dahil nasa mataas siya. Kung ako sa'yo, trabaho na lang ang atupagin ko kaysa naman mangarap na malabo namang mangyari. Biglang sulpot ni Christina. Umiikot pa ang eyeball nito habang nagsasalita ito. Tinawanan niya na lang ito tsaka binalik ang tingin sa may sala. Ang sabihin mo, bitter ka lang. Tugon niya rito at humagalpak ng tawa. Bahala ka na nga dyan. Pagsusungit naman ito at padabog na itong umalis. Kung hindi pa pala ako pumunta dito sa kumpanya ng anak ko, hindi ko pa malalaman na ninanakawan na pala ito. May inis sa boses ni Senyora Lydia at isa-isang tinignan ang kanilang empleyada at empleyado. Wala ni isa man ang makapagsalita rito at nagsiyukuan ng ulo. Bakit hindi nyo kagad sinabi sa akin na ganito na pala ang nangyayari sa kumpanya? Kapag nalaman ito ng asawa ko na kasalukuyan ngayong nasa Amerika, paniguradong madidisappoint yun sa inyo. Pinagkatiwalaan namin kayo bilang aming empleyada at empleyado. Pero ano tong ginawa ninyo? Tinatago nyo ang magnanakaw at pilit pinagtatakpan ng ginagawa nilang kasalanan. Galit na sigaw ng ginang at disappointed na naiiling ng ulo. Todo alalay naman sa kanyang likuran ang dalawa niyang bodyguard. Mike, kunin mo lahat ng CCTV footage ng kumpanya at ibigay sa akin. Maotoridad na utos ng ginang sa kanyang driver. Masusunod madam, sagot naman ito at agad nang umalis. At kayo, sumunod kayo sa akin sa opisina. Turo niya sa manager at sekretary ng kanyang anak na si Charles.
pinababalik niya naman ng iba sa pagtatrabaho. Pagkarating nila sa tapat ng kanyang opisina, ay pinaiwan niya muna sa labas ang dalawa niyang bodyguard para magbantay at magmanman na rin sa lahat ng mga taong naroroon sa loob ng kumpanya. Kailangan nilang malutas ang problema ng kanilang kumpanya sa lalong madaling panahon habang hindi pa nakakakita ang anak niya. Ang sabi sa kanila dati ng doktor na sumuri sa mga mata ng kanyang anak na may pag-asa pa itong makakita ulit at kung kailan yun, hindi pa nila alam, basta wag lang daw silang mainip at mawawalan ng pag-asa. "Take a seat," wika ng ginang sa dalawa at tinuro ang upuan na kaharap niya. Pansin niyang parehong namumutla ang mga ito at halos hindi makatingin sa kanya. "Pansin ko lang na kanina pa kayo ganyan. Simula pa lang na pagkarating ko dito sa kumpanya." Nagdududang saad ni Senyora Lydia habang sinusuri ng tingin ng dalawa. Hindi naman nakaligtas sa ginang ang bahagyang panginginig ng mga ito. "Parang pinapatunayan niyo sa akin, Mr. Vargas at Mr. Santiago, na may kinalaman kayo sa mga pagnanakaw dito sa kumpanya. Hindi niyo nga magawang tumingin sa akin ng maayos o magsalita man lang. Daig niyo pa ang pipi na pinutulan ng dila na hindi makapagsalita." Nauubusan na ng pasensyang bulyaw sa kanila ng ginang. "Tutal, ayaw niyo namang magsalita, itong tatandaan niyo. Oras na malaman ko na kayo ang nagnanakaw ng milyong-milyong pera dito sa kumpanya, hindi ko lang kayo ipapakulong, kundi kukunin ko pa lahat ng ari-arian ninyo hanggang sa gumapang kayo sa kahirapan." Galit na pagbabanta ng ginang at agad itong tumayo para iwan ang mga ito. "Senyora, madam," magkapanabay na tawag ng dalawang lalaki sa ginang at ito hinabol. Wala na silang pagpipilian pa, kundi aminin ang ginawa nilang kasalanan. Alam nila na kailanman ay hindi nagbibiro ang mga De La Fuente. "Hoy, babaeng malantod, ang kapal naman ng mukha mo na pumasok rito sa loob ng silid ni Sir Charles. Nakulangan ka ba sa ginawa kong pagsampal at pagsabunot sa'yo?" Sigaw ng dalaga kay Megan nang maabutan niya itong nakatayo malapit sa kama ng binatang natutulog. Bigla lang kumulo ang dugo niya sa babae at parang gusto na naman niya itong sabunutan. Kumuha lang siya ng pagkain at gamot ng kanyang alaga, tapos ito na agad ang bumungad sa kanya. Pasalamat na lang ang babaeng ito at may hawak siyang tray. Kung wala siyang hawak, baka kanina niya pa ito sinabunutan. Nilingon lang siya nito at nginisihan. Halos umusok naman ang ilong niya sa galit. Pinatong niya muna ang tray na may lamang pagkain sa mini table bago ito nilapitan. "Ang tibay mo rin no? Alam mo, parang gusto ko na talagang ingud-ngud ang pagmumukha mo na yan sa sahig. Pero naawa ako sa'yo dahil pangit ka na nga, dadagdagan ko pa. Kaya wag na lang." Pangasar naman niya rito at ngumisi ng nakakaloko. Umasim naman ang mukha nito sa kanyang sinabi. "Kapal na mukha mo para sabihin niyan sa akin." Susugudin na sana siya nito para sampalin pero mabilis niya itong inunahan. Hinawakan niya ang kamay nito at biglang sinuntok sa kabilang mata. Bullseye! Ano niya rito na tila nangaasar. "Buisit ka talaga, Kathleen." Pagmumura naman ito sa kanya. Dinilaan niya lang ito bago binalingan ng tingin ng binata. Baka kasi nagising nila ito. Nakahinga naman siya ng maluwag nang masigurong mahimbing pa rin ang tulog ng binata. Pansin niyang nagiging antukin na ang binata. Ang labis niyang ikinapagtaka ay naging mabait na ito sa kanya. Hiling niya na sana bumalik na rin ang paningin nito. "Kat, Megan, nag-aaway na naman kayo?" Bungad na tanong ni Christina mula sa pinto habang nanlalaki ang mata sa gulat na nakatingin sa kanila. Nagkatingin na naman sila at sabay rin na nag-irapan. "Nandito pala mga kaibigan ni Senyorito Charles. Isinama ko dito sa itaas." Nakangiting saad ni Christina at nagbigay ng daan para padaanin ang apat na mga binata. Napanganga naman siya dahil ang gagwapo at kikisig ng mga ito, pero para sa kanya, ang alaga niya ang pinakagwapo sa lahat ng mga lalaking nakita niya. Ipinilig niya ang ulo dahil hindi niya maiwasan na ikumpara ang binata sa ibang lalaki. "O ba't ka natulala dyan, Megan? Huwag mong sabihin na pati sa mga kaibigan ni Sir Charles nagkakagusto ka rin." Walang hiya na tanong ni Christina sa katabi niyang babae. Lihim naman siyang natawa. Kahit kailan talaga napaka-prangka nito kung magsalita. "Tumahimik ka dyan. Kung ano-ano na lang ang pinagsasasabi mo." Inis naman na sagot nito. Mga sir, pagpasensyahan niyo na po ang mga kaibigan ko ha. Ganyan lang po kasi sila kung manalita.
Paghingi niya ng paumanhin sa mga binata habang nandidilat ang mga mata niya kay Megan at Christina na patuloy pa ring nagsasagutan. "We're just fine, Miss Ramirez. Hindi na kami nagugulat pa kung may mga babaeng nag-aaway nga dahil lang sa amin." Ang lalaking pula ang buhok ang sumagot sa kanya. Panaka-naka niyang sinusulyapan ng 3 pa nitong kasama. Ang tatahimik na mga ito at parang hindi siya nakikita. "I can't imagine that our friend has a beautiful nanny. If it wasn't for Christina, we wouldn't have met you. By the way, I'm Kael, and they are my friends, Jonathan, Tyron, and Alexander." Pansin niyang panay ang tingin ng Jonathan daw ang pangalan kay Christina at maya't maya itong kumikindat. Parang may mabubuong pag-iibigan sa dalawa. Sa kanyang isip-isip at bahagya siyang umiti. Hindi nagtagal ay nagpaalam na rin si Christina na aalis dahil may trabaho pa raw itong dapat tapusin. Nagpaiwan naman si Megan na agad tumabi sa kanya ng upo. Hinayaan niya na lang naman ito at hindi na lamang kinikibo. Nilapitan niya ang kanyang alaga para gisingin. Mahina niya namang tinapik-tapik ang pisngi nito para magising. Pagkarinig niyang umungol ito, agad na siyang umalis sa kama at tumayo ng tuwid. "Hey dude, what's up?" Sigaw na tanong ni Kael at mabilis na nilapitan ng kaibigan para akapin. Sumunod naman rito ang 3 pang kulukoy. Nakita niyang halos magsalubong ang kilay ng binata habang pilit na tinutulak ang mga kaibigan nitong mahigpit na nakayakap rito. Naiiling na lang siya. Napasapo na lang siya ng noo nang makita niya ang tray na may lamang pagkain na nakapatong sa mini table. Ang bilin sa kanya ni Senyora Lydia na wag ipagpaliban ng pag-inom ng gamot ng kanyang anak. Parang gusto niya tuloy batukan ng kanyang sarili. Ito na nga lang ang trabaho niya, hindi niya pa magawa ng maayos. Inis niyang nilingon si Megan nang marinig niya itong pinagtatawanan siya. "Anong nakakatawa? At bakit nandito ka pa rin? Umalis ka na nga." Singhal naman niya rito. "Kung ayaw ko umalis, may magagawa ka?" Matapang naman na sagot nito sa kanya. "Kapal ng face lock mo, hitad ka. Sarap mong ipakain sa buhaya." Hindi magpapatalo na sigaw niya rito. Natawa ang binata sa sinabi ni Kathleen. Naputol ang pag-aaway nila nang umubo ng peke ang isa sa mga lalaki at marinig nila itong nagtatawanan. Patay mali siya na lang niya na kinuha ang tray at lumapit sa kanyang alaga. "Sawa na ako sa buhay. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko ito kakayanin. Kailan pa ba ako magiging masaya? Hindi ko naman basta-basta pwedeng talikuran ng responsibilidad sa aking pamilya para sa sarili kong kaligayahan." Umiiyak na bulong ng dalaga sa sarili habang nakatingala sa langit. Nasa veranda siya ng mansyon para makalanghap ng sariwang hangin. Mula sa baba, kita niya ang malawak na garden na punong-puno ng iba't ibang bulaklak. Nagmumukha itong paraiso sa sobrang ganda. Pagkatapos niya kaninang pakainin ng binata, iniwan niya na muna ito para naman makapag-usap yung magkakaibigan. Kung papipiliin sana siya, mas gusto niya sa kanilang probinsya. Kahit mahirap lang sila, ang importante, magkakasama silang magpamilya. Hindi tulad dito sa syudad, maliban sa magulo nag-aaway pa ang mga tao. Pero wala siyang choice kundi ang magtrabaho para maipagamot lang ang ama niyang may sakit. Kung sakaling bumalik muli ang paningin ng binata, siguradong mawawalan na rin siya ng trabaho dito sa mansyon. Hindi naman pwedeng uuwi na lang siya sa kanila na wala man lang naiipon na pera. Napabuga na lang siya ng hangin at sumandal sa pader. Kinagat niya ang isang daliri habang nakatingin sa malayo. Sa ganitong mga oras, naglalako pa rin siya ng mga gulay sa kanilang lugar. Pero ngayon, magkaiba na ang buhay niya. Nasa loob lang siya ng mansyon at halos hindi na makalabas. Nakatuon lang lahat ng atensyon niya sa binata. Pakiramdam niya ay para siyang kinukulong. Minsan na hindi niya maiwasan na mainggit sa mga kasambahay dahil nakakalabas sa mga ito at nakakapasyal kung saan-saan nila gusto. Pero siya heto, nakabantay lang sa binata. Siya pa ang nagpapaligo, nagpapakain at siya rin ang nagbibihis. Sabihin na natin na magaan lang ang trabaho niya bilang babysitter nito, pero napapagod din siya. "Iha, are you okay? Do you have a problem?" Rinig niyang tanong ni Senyora Lydia mula sa kanyang likuran. Mabilis niya namang pinahid ang kanyang luha gamit ang dalawa niyang mga kamay bago ito lingunin. "Wala po ma'am, siguro na-miss ko lang talaga ang pamilya ko sa aming probinsya." Sagot niya tsaka tipid ng umiti. Mababanaag niya naman sa mukha ng ginang ang pag-aalala habang nakatitig sa kanya.
Huwag po kayong mag-alala sa akin, ma'am. Ayos lang po ako. Ano po pala ang sadya ninyo rito? May iuutos po ba kayo sa akin? Magalang niyang tanong rito. Halika, sumama ka sa akin sa opisina at may mahalaga akong sasabihin sa'yo. Ang nakangiting saad sa kanya ng ginang at nagpatiuna na itong naglakad. Tumango na nga lang siya bago sumunod rito. Balita namin, dude, na uuwi daw ang ex mong si Jessica bukas galing sa Japan. Siguro nagsawa na sa nobyo niyang sakang kaya naisipan nang bumalik dito sa Pilipinas. Pagkukwento ni Tyron habang natatawa. Napakuyom ang kamao ng binata pagkarinig sa pangalan ng kanyang ex na nanloko sa kanya. Ilang taon siyang nagkulong sa kalungkutan at tanging karamay niya lang ay ang madilim niyang silid. Ayoko nang marinig ang pangalan na yan kailanman. Because of her, my life has been miserable. Kaya simula noon ay pinangako ko sa aking sarili na hindi na ako iibig muli. Dahil lahat ng mga babae, pera lang ang habol nila sa mga kagaya nating mga mayayaman. Malamig at madiin na pagkakasabi ng binata. Pero tandaan mo, dude, na may mga matitinupang mga babae at hindi lahat ay pera lang ang habol sa atin. Sadyang nabulag ka lang ng pagmamahal mo noon kay Jessica. Bakit hindi mo subukan na magmahal muli? Mali mo, nasa tabi-tabi mo lang ang babaeng nagmamahal sa'yo at tanggap ka kahit bulag ka. Gusto mo na lang bang magkulong sa silid mo hanggang sa tumanda ka at pumuti ang buhok mo? Tandaan mo na hindi pa katapusan ng mundo. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa kalungkutan. Mag-move on ka sa nakaraan at harapin mo ang ngayon. Si Alexander na pinapangaralan na naman siya. Sa kanilang magkakaibigan, ito ang pinakamatino at palagi lang na seryoso. Suplado ang tingin ng iba dito pero hindi nila alam na mabait ito at pala kaibigan. Dude, have you seen your nanny? She is so beautiful, right? Parang tangang tanong sa kanya ni Kael. Nakatanggap naman ito ng batok mula sa kanyang mga kaibigan. 80-80 ka ba? May bulag bang nakakakita? Inis naman na tanong ni Jonathan at muling binatukan si Kael. Bakit palagi niyo na lang akong binabatukan? Wala namang masama sa tanong ko ah. Pagrereklamo naman ito at nagkakamot ng batok. Utang na loob, umalis na muna kayo. Kanina pa nakukulili ang tenga ko sa kaingayan ninyo. I want to be alone for now. Sigaw ng binata sa kanyang mga kaibigan. Ano po ito, ma'am? Takang tanong ng dalaga nang may iniabot sa kanya ang ginang na sobre. Buksan mo, iha, para malaman mo. Utos sa kanya ni Senyora Lydia habang malapad itong nakangiti. Kahit nanginginig ang kanyang mga kamay, nagawa niya rin itong buksan. Halos manlaki ang mga mata niya nang tumambad sa kanya ang makakapal na pera at puro mga lilibuhin. Para saan po ito, ma'am? Hindi ko po siguro matatanggap ito lalo na't malaking halaga po ito. Nahihiyang pagtanggi ng dalaga. Ilalagay niya na sana ang sobre sa mesa nang pigilan siya ng ginang. Tulong ko yan sa iyo, iha, para maipagamot mo ang iyong amang may sakit. Alam kong nahihirapan ka na, kaya tanggapin mo na ang perang yan. At sa oras na makakitang muli ang anak ko, dodoblihin ko pa ang sahod mo. Nang sa gayon, makapagpatayo ka kahit maliit man lang na negosyo sa inyong lugar. Hinawakan ni Senyora Lydia ang kanyang mga kamay at pinisil-pisil yun. Dahil sa sobrang kaligayahang nararamdaman, napaiyak ang dalaga at mahigpit na niyakap ang ginang, tanda ng pagpapasalamat niya rito. Saan ka na naman galing, Miss Kathleen Ramirez? Do you know that I've been looking for you for a while? Inis na tanong sa kanya ng binata nang maabutan niya itong nakatayo malapit sa pinto. Kasi po sir, may importante lang kaming pinag-usapan ng inyong ina sa kanyang opisina. Nauutal na tugon naman niya rito. Liar! I know he gave you a lot of value. At ikaw naman itong mukhang pera. Agad mo rin itong tinanggap. Ganyan na ba talaga kayong mga hampas lupang mahilig manghot-hot sa mga mayayaman? Galit na sigaw sa kanya ng binata habang siya'y dinuduro. Napapikit na nga lang siya para pigilan ang luhang nag-uumpisang mamuo sa kanyang mga mata. Muli siyang nagmulat at tinignan ang pera na nasa sahig na binato sa kanya kanina ng binata. Mapait na lang siyang napangiti. Would you just look at that? You wouldn't pick it up? Cold na tanong sa kanya ng binata habang mariin siyang tinititigan sa mga mata. Nakakakita na po kayo? Gulat niyang tanong rito. Yeah, since the day before you fought Megan.
so you can leave the mansion and go back to where you came from. At ito ang pera na hiniram niya sa'yo. Ako na ang magbabayad nang dahil lang din sa perang yan na nagawa mo siyang saktan. Simula ngayon, si Megan ang magiging babysitter ko kahit nakakakita na ako. At siya rin ang babaeng gusto kong pakasalan sa mga susunod na mga araw. Kaya malaya ka na makakaalis sa mansyon. Parang pinipiga ang puso niya sa kanyang mga narinig mula sa binata. At halos hindi niya maibuka ang kanyang bibig para makapagsalita man lang. Nakatitig lang siya sa mga mata ni Charles habang nanginginig ang kanyang labi. Bago pa siya umiyak sa harapan nito, nagmamadali na siyang pumunta sa kanyang silid para umpisahan ng mag-impake ng kanyang mga gamit. At sa araw ding yun, bumalik siya sa kanilang probinsya. Kahit anong pagpigil ang ginawa sa kanya ni Senyora Lydia, umalis pa rin siya. Nang malaman ng kanyang mga kaibigan na aalis na siya sa mansyon, nagsiiyakan ang mga ito. Nasa bakuran pa lang siya ng kanilang bahay nang marinig niyang sumigaw ang kanyang dalawang kapatid sa galak at patakbo siyang nilapitan ng mga ito para yakapin. Isang buwan ang nakalipas. Parang kailan lang, isang buwan na pala simula nang umalis siya sa mansyon ng mga De La Fuente. Pinaoperahan niya ang kanyang ama na may sakit sa puso at sa awa ng Diyos, naging successful ang operasyon. Nakapagtayo rin siya ng maliit na tindahan sa kanilang lugar. Gaya ng sinabi sa kanya ni Senyora Lydia. Bago kasi siya umalis ng mansyon, dinagdagan nito ang kanyang sahod kaya sobra-sobra siyang nagpapasalamat rito. Ate! Ate Kat! Mula sa labas ay tawag sa kanya ng bunso niyang kapatid na si Leonora. Nagmamadali naman siyang lumabas sa maliit nilang tindahan. Bakit bunso, may kailangan ka ba sa ate? Malambing niyang tanong rito. Ate, may naghihintay sa iyong bisita sa bahay. Tinanong ko kung taga saan siya. Ang sagot niya, taga Maynila. Masayang pagbabalita sa kanya ng bunsong kapatid. Kumunot naman ang noo niya. Wala naman siyang inaasahan na bisita ngayong araw. Imposible naman na ang magkapatid na sina Irene at Rain. Kahapon niya lang nakakausap ang mga yun sa tawag at ang sabi sa kanya ay sa susunod na araw pa makakapunta ang mga ito. Tinanong mo ba siya kung ano ang kanyang pangalan? Dala ng kuryosidad ay tanong niya. Ang mabuti pa ate, umuwi na muna tayo. Baka mainip na yun kakahintay sa'yo. Iwas tingin na sagot nito sa kanya. Nawiwirduhan siya sa kinikilos ng kapatid niya. Sandali, magpapaalam lang muna ako kay Elizabeth. Ang mabuti pa mauna ka nang umuwi. Susunod na lang ako. Tumango na lamang ito at agad nang umalis. At siya naman bumalik sa loob ng kanilang tindahan. Beth, kailangan ko munang umuwi. Ikaw na munang bahala dito. Babalik na lang ako mamaya kapag marami nang bumibili. Biling niya sa dalagita. Malungkot ang kwento ng buhay ni Elizabeth, kaya sa awa niya ay naisipan niya na lang na ampunin nila ito at patirahin sa kanilang bahay. Huwag kang mag-alala ate, ako nang bahala dito. Tugon naman itong nakangiti. Sinuklian niya naman ito ng matamis na ngiti. Bago siya umalis, niyakap niya muna ito. Hindi niya maipaliwanag ang sarili. Pero parang nakaramdam siya ng excitement habang tinatahak ang daan pa uwi sa kanilang bahay. Medyo malayo-layo kasi ang bahay nila sa kanilang tindahan. Habang papalapit siya sa kanilang bahay, lumalakas ang tibok ng kanyang puso na halos ikabingi niya. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at ilang beses na napabugan ng hangin. Unti-unti niyang binuksan ang pinto ng kanilang bahay. Halos matuod siya sa kanyang kinatatayuan nang makita niya ang lalaki nakaupo sa kanilang sala habang malamlam ang mga matang nakatitig sa kanya. Hindi niya namalaya na umiiyak na pala siya. Aminin man niya o sa hindi, sobra siyang nangulila rito. Kahit wala naman silang naging relasyon ng binata, minahal niya ito. Mas lalo itong pumugi sa kanyang paningin. Anak, nandyan ka na pala. Halika dito at asikasuhin ang bisita mo. Kanina ka pa hinihintay ng batang yan. Ang ama niya nakalalabas lang ng kusina at nakasunod naman rito si Aling Maria. Mabilis niya namang pinahid ang kanyang luha. Nakakahiya kung makikita siya ng ama na umiiyak. Ano pong pinunta niyo dito sa bahay namin, Sir Charles? Tungkol ba yan sa pera na binigay sa akin ni Senyora Lydia bago ako umalis sa mansyon niyo? Hindi na napigilan ng dalaga na taasan ito ng boses. Ate Kathleen, binigyan kami kanina ng pasalubong ng future house. Naputo lang dapat sasabihin ng lalaki niyang kapatid nang senyasan ito ng kanilang ama na umalis. Sa kwarto muna kayo, Leonora, Harry. Opo, itay.
Anak, maiwan na muna namin kayo. Mag-usap kayo ng masinsinan ng magiging manugang ko at huwag pa irali ng init ng ulo. Bilin sa kanya ng ama bago ito pumanik sa itaas kasama si Aling Maria. I didn't come here with money. Kathleen, I just want to apologize to you for all the hurtful words that I've thrown about you. Senseridad na paghingi ng tawad sa kanya ng binata. Pumunta ka ba dito para mag-English lang? Itagalog mo yung paghingi mo ng patawad sa akin. Pagsusupalad ang utos niya rito, natawa na lamang ito sa kanya. Miss Kathleen Ramirez, ako ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan sa iyo. Sana mapatawad mo na ako. Handa akong talikuran ng marangyakong buhay makasama ka lang. Gusto niyang matawa dahil para lang itong nagtutula sa harapan niya. Kailan pala ang kasal niyo ni Megan? Hindi makatinging tanong niya rito. Nainis siya nang humagalpak ito ng tawa. Ako magpapakasal sa iba kung nandyan ka naman. Sabay kindat sa kanya ng binata. Huwag mo nga ako niloloko, hindi ako yung babae na easy to get ha. Naiinis na saad niya rito at galit na hinampas sa balikat. Imbis na magalit sa kanya, natuwa pa nga ito. Kinuha nito ang kanyang kamay at marahan na hinalikan ang likod ng kanyang palad. Promise, Scott, totoo ang lahat ng mga sinasabi ko sa'yo. Kung gusto mo, bukas na bukas din ipakakasalan kita. Bigyan mo lang ako ng chance na mahalin ka. Pagsusumamo sa kanya ng binata. Handa ako maghintay. At kung handa ka na, hindi kita mamadaliin para pakasalan lang ako. Basta tandaan mo na mahal kita. Muli ay saad sa kanya ni Charles. Napaiyak siya sa kaligayahan at siya na mismo ang yumakap sa binata. Pagkalipas nga ng 1 taon, sinagot ni Kathleen si Charles. Hindi na nila pinatagal ang kanilang kasal. Umuwi ng Pilipinas si Sr. William para saksihan ng pag-iisang dibdib ng kanilang anak ni Senyora Lydia sa babaeng pinakamamahal nito na walang iba kundi si Kathleen. Hindi naglaon, binayaan ng supling ang mag-asawa. Wala nang mahihiling pa sa buhay si Kathleen, kundi ang mabuhay ng matiwasay kasama ang kanyang mga mahal sa buhay.